Busy po ang Pangulo sa mga private meeting sa palasyo at sa susunod po hanggang Sabado ay marami po siyang gagawin pong paglabas at Ano sabi natin? Pagkatapos ng SONA, tatago na yan si Bongbong. Juts-juts na. Duts-duts. Di umano. Yan yung sinasabi, di ba? Hindi, Claire, tanong lang to. Huwag ka magagalit, ha? Huwag ka magagalit lang. Tayo nagtatanong lang. Nawawala ba si Bongbong dahil nagpapababa ng tama? Diretsahin na natin. Baka may tinitake na antibiotic o nasobrahan sa multivitamins. Tanong lang naman, nagpapababa ng tama, ng amats, ng pagkabangag, nagtatago, hanggat maging sober ulit. Nakatago, syempre, parang ano yan eh. Ano man tawag dun sa mga nag-hibernate, mga animal, nakatago pag winter. Ito naman, nakatago pag nagpapababa ng tama. Nagtatanong lang, kasi alam mo, parang unusual di ba? Dumadaan tayo sa gitna ng unos. Nagkagulo-gulo na nga dyan sa Luneta. Nagporma-porma si ganyan-ganyan. Natakot din si John Vic, di ba? Pero alam ko na inggit to si John Vic. Dapat kung ang dyan si Tory yung gumaganong ganyan sa Luneta. Ay sa dyan sa Mindiola. Pero anyway, napaka-unusual na biglang nawawala ang presidente sa ganitong sitwasyon. Ngayon siya dapat kailangan. So, bangag ba? Bangag, baka nakatira ng antibiotic. Baka may sakit kasi. Oo, tumira ng antibiotic, so pahipahinga muna. Tanong lang yun, ha? Kasi yun ang sinasabi ng tao, ay, nawawala na si Bongbong. Ha? Nagpapababa ng tama. Yung iba naman, sinasabi, naku, nawawala si Bongbong, tumago na naman. Baka kasama na si Saldico. Nanonood ng concert, 'di ba? Nanonood ng F1 or nagsusubi. Hindi ko alam. Sabi ko hindi naman siguro. Wala po, mapakalinis niyan si Bongbong. Hindi walang kasalanan sa flood control projects yan. Walang kinita yan. Hindi naambagan. So ano ba siya pupunta sa ibang bansa para magsubi ng pera tapos yung offshore accounts niya, pondohan niya doon? Hindi naman siguro. Hindi magagawa ni Bongbong niya. Napakalinis niyan si Bongbong. Yun ang sabi ko. Hindi ko, sabi nila. Nasa ibang bansa na yan. May private jet yan. Nagsusubi-subi na yan. Posible, baka para kung sakaling magkaroon ng gulo at talagang mauwi sa Hawaii na naman, gaya nung dati sa kanyang tatay, nakatago na siya. Nadala na yan. But, pag tinignan mo talaga, hindi gawain ng matinong presidente. Kung kailan may ganitong gulo, saan nakatago? Dapat ngayon siya aktibo. Di ba? Yan ang presidente. Ngayon ka dapat. Ngayon ka kailangan. Hindi namin kailangan ng optics nyo. Hindi namin kailangan si Claire. Hindi namin kailangan makita si Claire. Hindi namin makita yung mga announcement nyo. Kailangan ka namin makita. Marcos, Bongbong, ano bang gagawin mo? Nakatago ka na naman dyan sa palda ni Claire. Pero kung magtatago ka lang din sa palda ng babae, sana pumili ka na ng maayos-ayos. ng may pambira ka naman, no? Yung may talino ba? Kasi hindi po lahat ng abogado, meron kasi mga matatalinong abogado talaga eh. Si Claire, sa tingin ko ang level nitong si Claire, angat lang to ng mga 3 paligo kay Gadon. Ganitong klaseng abogado to. Pag ganon din eh. Hanap ka ng iba. Magtatago ka lang sa palda ng babae. At magkakaroon po siya ng mga events. So, tignan po natin ang kanyang mga activities sa mga susunod pang mga araw. Magkakaroon ng events. Ano activities? May interview na naman siya
solo interview sa Channel 2, Channel 5. Oh, hindi na naman siya haharap sa press. Bakla. Bading. Oh, or magluluto na naman siya ng pakbit. Yung gawaing tinatakbuhan ng problema. That is so you, Bongbong Marcos. Lagi kang tumatakbo sa problema. Asa ka sa babae. Is there any form of threat against the president, which is why he had to stay away from Baka threat ng overdose. Anong threat pinagsasabi mo? Walang threat. Paanong threat? Pinagtatanggol siya ng mga komunista. Yung mga nanggulo komunista, miyembro ng akbayan. Sabi teacher party list. Ako, may isa pa dyan, si Castro, di ba? Convicted, child abuser. Gabriela, ang babata pa nung iba. Ang aga nyo mag-recruiting. Ang aga no. Ako, kung if given a chance, ayoko na talagang pag-aaralin mga anak ko, delikado. I-homeschool ko na lang. Effective yun. No, nako. But anyway, punta tayo dito. Delikado. Grabe recruitment. Lalo't pagka babae yung anak ninyo, ma-recruit ng mga komunista, patay na. Or ma-recruit ng mga kalalakihan, dali na. Tapos na. Ay nako. from public engagements in the last 3-4 days? Wala po. Wala pong nararamdaman sa kasalukuyan na threat. Of course, maliban lang, sabi nga natin, sa mga nakaraang threat ng Vice Presidente sa kanyang buhay. Sa ngayon, Sarap mo kagatin. Kagatin mo yung Crooks. Si Bongbong ang nakatago. Nabanggit mo na naman. Tomboy ka ba? Ngayon naman tomboy. Parang tomboy ito eh. Wala nang nabanggit. I mean, hindi ako galit sa bakla at sa tomboy. Kaya lang, alam mo, napaka-unusual na isang babae. Lahat na lang si Claire, si Sara na lang si Sara. Si Bongbong kina-question, nagtatago sa lungga. Si Sara na naman ang may kasalanan, animal na mga tao sa Pilipinas. Wala talagang pag-asa umasenso tong bansa na to. All our politicians, all of them is about Sara. Sara. Siguro napapaniginipan na nila yung si Sara. Lahat eh. Mga senador, pinagtatanggol si Tambi because of Sara. Komunista, NPA, Sara nasa utak. Dilaw, Sara nasa utak. Pula, Sara nasa utak. Pink, Sara nasa utak. Mga sira kayo. Sarap ang nako. Grabe yung insecurities, no? Grabe. Ito naman si Sara kasi. Kababaing tao, pinakain mo ng tae. Yung mga dilawan. Pambira ka, Sinukan na nila yung Marcos, kinakain tuloy nila ulit ngayon. Di ba? Huwag ganun, BP Sara, kababae mong tao, nagpapakain ka ng tae. Bawas-bawasan mo kasi yung lakas mo. Masyado mong ginalingan. Bawasan mong konti. Di totoo yan eh. Alam mo yung nangyayari eto real life lesson. Yung nangyayari kay Sara, nangyayari po yan sa trabaho. Di ba pag ikaw yung maganda ang ginagawa, maganda performance mo, daming kaaway. Tama o tama-tama. Hindi lang sa yan, hindi lang sa trabaho. Even sa school. Pag ikaw yung maraming medal, ikaw yung nananalo, di ba? Pati parents, nakikisali, huwag niyong gagawin yan, Kaya ayoko nung sali-sali dyan sa PTA. Pati PTA, pinupolitika. Pagka magaling yung anak mo, pag magaling yung maraming medal, pinupolitika. Oo, 'di ba? Kaya nga yung mga matatalino, yung mga kumukuha ng malalakas na grades, nababash. 'Di ba? Mahirap. Ito,
salamin tong politika natin, salamin. Sara, payo ko sa'yo, wag mong galingan masyado, ha? Bawasan mo konti. Yun po ay wala pong direct threat na nakikita at nararamdaman ng Pangulo at ang gobyerno at nagkataon lamang po siguro na wala pong activities pero tingnan po natin at bibigyan po namin ng ang media advisory kapag ka po maaari na po kayong sumama sa Ayan, pustahan. Matagal na naman. Kasi sinabi na ni Claire yan, hindi, magkakaroon ng interview si Bongbong. Hindi naman nangyari, di ba? No, kasi hinahanap ng press si Bongbong. Naaalala nyo, blinag ko dito. Hinahanap ng press si Bongbong. O yung ganyan, yung press con. Yung ganyan ginagawa mo, sagutan. Hindi, nagpa-interview solo. Controlled environment. Ganyan kabakla, ganyan kaduwag si Bongbong. Duwag yon. Takot sa press yun. Ba't ka pa nagpresidente kung tatago ka lang sa palda? Diba? Ito na naman siya, tingnan natin. Baka ganyan. Hindi yun. Narinig na namin sa iyo ang Claire, sinungaling ka, isa ka pang babaeng sinungaling. Hindi na matutuloy yun. Tatago na ng matagal yun. Nalakas na naman. Siyempre, maraming problema. Baka uminom ng tapos na overdose. Ay, baka uminom ng pampatulog. Di ba? Kasi pag stress ka, di ba? May mga kaibigan akong ganyan eh. O pag nai-stress, umiinom ng pampatulog. O,